Kabanata 11, Sinasabihan mo ba akong umalis? Natawa si Harvey. Paano na lang magagawa ng isang empleyadong paalisin ang boss? Hindi mo ba naiintindihan ang mga sinabi ko? Pinapaalis na kita, kahit na sino ang tumanggap sa'yo, wala akong pakialam kung sino pa siya, sa madaling salita, umalis ka na ngayon. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Wendy, naglabas siya ng isang bagos ng pera mula sa kanyang bag matapos magsalita at tinapon ito sa lapag. Galit niyang sinabi, ayaw mong umalis, ano? Kuhanin mo na ang perang iyan at umalis ka na. Sandaling ito, isang nakakabinging busina ang narinig, ang lahat ng empleyado ay nagsipagtabi, dahil isang Bentley ang huminto sa paradahan ng presidente. Tapos, isang babae na nasa 20s na nakasuot ng puting pang-itaas, magandang leather pants at ponytail, ay mabilis na naglakad pababa habang may hawak na pouch. Ang kanyang itsura ay kasing label ng kay Wendy, ngunit ang kanyang pag-uugali ay napakalayo kung ikukumpara kay Wendy. Wala siyang ibang tining ng tao at mabilis na naglakad papunta kay Harvey, yumuko ng 90 degrees at sinabi, "Patawad, Mr. York, mayroong traffic kaya ako na late." Tumingon si Harvey sa magandang ito at naalala niya na siya ay si Yvonne Xavier. Nasa ilalim niya ito dati nang siya ay nasa York pa, hindi niya inakala na siya ang naging secretary ng presidente ng York Enterprise. Matagal-tagal na ding di tayo nagkita. Tumango si Harvey. "Miss Xavier, sa tingin ko nalilito kayo." Humakbang paarap si Wendy sa sandaling ito, ang kanyang magandang mukha ay puno ng galit. Alam ng lahat kung sino ang presidente, hindi pwedeng humanap ka lang ng isang cleaner at tawagin siyang presidente. Cleaner. Tiningnan ng maigi ni Yvonne si Harvey, nakita niya ang kanyang walang ekspresyong mukha, pagkatapos mayabang na tumingin kay Wendy, "Miss Sorrell, buksan mo ang mga mata mo at makinig ka ng maayos, simula ngayon siya na ang bago nating presidente, si Mr. York." Ano? Ang lahat ay nagulat, lalo na ang security chief, pakiramdam niya ay nanlambot ang kanyang mga binti. Sinipa niya ang sasakyan ng presidente kanina lang, "Diyos ko po, paano ito naging posible?" Imposible ito, kinagat ni Wendy ang kanyang manipis na labi. Ang taong ito ay tinatawag na Harvey. "Oo, ngunit siya ay ang aking kaklase sa college, alam ko kung ano ang ginagawa niya, paano na lang siya natin naging presidente?" Sobrang nalito si Wendy, paano na lang naging presidente ang isang live-in son-in-law? Paano na lang papasok ang presidente ng ganyan ang suot sa trabaho? Dagdag pa dito, nahuli siya bilang manloloko sa Platinum Hotel kahapon. Ang taong tulad ni Harvey, kahit na kung siya ay nakasuot ng balabal ng dragon, ay hindi magmumukhang prinsipe. Ikaw, bilang manager ay walang karapatan na magdesisyon, kung siya ang presidente o hindi, mahinahong sabi ni Yvonne. Sinabi ni Yvonne salitang manager ng Mad-Iin, kamakailan lang, may mga balitang si Wendy ay aangat sa posisyon bilang general manager, madaming tao ang pinupuri siya, ngunit ngayon. Boss. Sa sandaling ito, wala nang maisip pa si Wendy, ang kanyang magandang mukha ay namutla, pakiramdam niya ay nanghihina ang kanyang mga paa, hindi siya naglakas loob na humarap pa kay Harvey. Siya ay isang mahusay magtrabaho at maraming koneksyon sa York Enterprise, siya ay angat pa sa posisyon bilang general manager, subalit, gusto niyang tanggalin ang presidente ngayon, binutuhan niya pa ng tumpok ng pera sa lapag para sa kanya. Mr. York. Hindi ko sinasadyang." Matapos ang matagal na panahon, naglakad palapit si Wendy kay Harvey at nanginginig na sinabi, "Sorry po Ginoong York, patawarin niyo po ako kung nawala ako sa aking sarili. Sana mapatawad niyo po ako Ginoong Harvey York." Tumingin si Harvey kay Wendy at mahinang nagsalita, "Pulutin mo ang pera, baka ito pa ay maging iyong pambayad sa gastusin mo sa hinaharap." Malumanay pero walang emosyong sabi ni Harvey. Nang inig si Wendy, hindi siya naglakas loob na sumagot sa huling pagkakataon. Hindi na siya pinansin pa ni Harvey, at tumingin sa security chief, samantala, ang security chief ay napatanga at ang kanyang mukha ay namutla. "Tanggal ka na," kalmadong sinabi ni Harvey, at tumalikod palakad papasok ng kumpanya. Sinundan siya ng grupo ng mga tao, madaming empleyado ang pinag-usapan ang tungkol dito. Ang York Enterprise ay isang malaking negosyo, na may halos 5,000 empleyado. Tanging ilan lang ang nakakaalam ng biglaang pagpapalit ng presidente. Matapos na magdulot ng ganitong gulo, ngayon ang buong kumpanya ay alam na ang tungkol dito. Madaming empleyado ay yumuyuko habang binabati siya pag nakakasalubong. Subalit, walang naglakas ng loob na tumingin kay Harvey ng maigi.
Si Don ay yumuyuko din kasabay ng mga tao, itinaas niya ang kanyang ulo, at tumingin sa likod ni Harvey. Sandali siyang natigilan, pamilyar ang pakiramdam niya, ngunit hindi niya maalala kung kaninong likod nga ba ito. Ang opisina ng presidente ay nasa pinakatuktok ng gusali at sinakop ang buong floor. Ito ay kakaayos lang magdamag ayon sa nakaraang hiling ni Harvey. Umupo si Harvey sa upuan ng presidente ng casual nang may kakaibang ekspresyon. Ang masasabi niya lang ay si Jonathan ay magaling dito, kahit ang mga asikasong ginawa niya ay malinis ang pagkakagawa niya, sobrang comfortable siya sa pagbayad ng 10 bilyon para lang dito. Si Wendy ay nakatayo din sa opisina na may pag-aalalang ekspresyon, maliban kina Harvey at Yvonne. Hindi siya pinansin ni Yvonne at naglabas ng ilang mga dokumento. Inilagay niya ang mga ito sa harapan ni Harvey at nagsabi, "Mr. York, ang mga dokumento ay nandito. Ang kumpanya ay magiging sayo na simula ngayon." Tiningnan ni Harvey ang mga dokumento ng maigi para masiguro na walang kahit na anong butas sa kontrata at pinirmahan ito. Naglabas pa ng isang folder si Yvonne at sinabi, "Mr. York, ito ang ilan sa malalaking proyekto sa nakaraang taon, pati na din ang mga investment na nakaplano na, kailan lang. At saka ito ang mga kandidato sa promosyon, silipin niyo na lang ang mga ito. Hindi ko na kailangan tingnan ang mga ito, kanselahin mo ang lahat ng napagplanuhang mga investment at sabihin mo sa partner na ang presidente ay nagbago." Kalmadong sinabi ni Harvey, ang kanyang mga sinabi ang magdedesisyon sa buhay o kamatayan ng hindi mabilang na pamilya sa Nimhi, at saka, ipahayag mo sa publiko na ang kumpanya ay magdadagdag ng 5 bilyong dolyar para mag-invest sa pinakamagandang proyekto sa Nimhi. Para naman sa promosyon, iatras mo muna iyon, antayin mo muna na makilala ko ang lahat. Opo, hindi naglakas loob na magsalita pa si Yvonne at mabilis na lumabas ng opisina. Buong, isa itong malaking sampal kay Wendy na siyang nakatayo sa isang sulok. Alam niya na ang kanyang promosyon ay nasira ng dahil lang sa mga sinabi niyang salita. Maliban doon, ang ilan sa kanyang nakaraang mga napapayag na mga investment ay natanggihan sa isang bagsak. Sa madaling salita, ang mga ginawa niya nitong mga nakaraang taon ay nawala ng lahat, maaari pa siyang matanggal sa kanyang trabaho. Pakiramdam ni Wendy nang isipin niya ang kanyang car loan at mortgage ng ilang libong dollars sa isang buwan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang niya, ang kanyang boses na kasing hina ng salamok. "Mr. York, hindi ko sinasadya. Maaari mo bang hindi ako tanggalin, tutal magkaklase naman tayo dati. Gagawin ko kahit na ano na gusto mong gawin ko. Handa ka bang gawin ang kahit ano?" Naaaliw si Harvey, lumingon siya kay Wendy at sinabi, "Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin sa'yo ngayon?" Kabanata 12. Namumula si Wendy habang si Harvey ay nakatitig sa kanya ng diretso. Nahihiya siya. Siya ay sobrang arrogante sa harapan ni Harvey kagabi at kinasusuklaman pang makaupo ito. Subalit, siya ngayon ang nakatayo dito ngayon inaantay ang kanyang utos. Nakatitig si Harvey sa kanya ng ilang sandali. Gayunpaman ang dating kaklase na ito ay mukhang medyo mayabang, ang kanyang pag-uugali hindi ganoon kasama. Kalmado niyang sinabi ng maisip niya ito. "Hindi kita tatanggalin sa trabaho dahil dito. Para sa iyong promosyon, ipakita mo kung ano ang kaya mo, saka tayo mag-usap pag nagawa mo yon." Hindi na niya siya pinansin matapos sabihin ito, kakakuha niya pa lang sa kumpanya at hindi niya pa naiintindihan kung paano ito tumatakbo. Bakit naman niya sasayangin ang oras niya sa pagsasalita ng kalokohan kay Wendy? Kahit na maganda si Wendy, nakakita na si Harvey ng mas magandang babae. Kahit papaano ang kanyang asawa si Mandy ay mas maganda sa kanya. Ang presidente ng York Enterprise ay nagbago, ang lahat ng kasalukuyang investment ay tinihil, subalit, mayroon silang nadagdag na 5 bilyong dolyar para mag-invest ng mas mataas na kalidad ng proyekto. Ang balita ay parang kidlat sa lupa, kumalat sa buong Nimhi sa loob ng maikling panahon. Alam ng lahat na ito ay malaking pagbabago sa puwersa ng mga kilalang pamilya sa Nimhi. Kung may pamilya na makakakuha na mag-invest ang York Enterprise sa kanilang proyekto, ito ay mabilis na lalago at sa huli sila ay magiging isa sa pinakakilalang pamilya sa Nimhi. Ang pamilya Zimmer ay sigurado na hindi mananatiling walang pakialam. Si Senior Zimmer ay kaagad na nagpatawag ng family dinner at tinanong ang lahat ng miyembro ng pamilya na dumalo. Mabilis na tinawagan ni Mandy si Harvey. Sinabihan niya si Harvey na umuwi at maghanda na dumalo sa dinner na magkasama. Nagmadaling umuwi si Harvey, samantalang, si Wendy ay nakaupo na sa kanyang pulang Porsche,
walang pasensyang nakatingin sa kanyang phone. Honey, late na ako. Tumatakbo si Harvey papalapit kay Mandy. Nakasuot ng halter dress si Mandy ngayong gabi, na may natatanging rose brooch sa kanyang dibdib. Ang heart of proud. Medyo kuminang ang mga mata ni Harvey, alam niya kung saan nanggaling ang bagay na ito. Hindi niya inaakala na magugustuhan niya ang bagay na binigay niya sa kanya ng sobra na hindi niya na mapigil ang gamitin ito ngayon. Subalit, si Mandy ay hindi masayang nakatingin kay Harvey, mayabang niyang sibabi, kung patuloy mo akong titingnan ng ganito, dudukutan ko yung mga mata mo. Okay. Nagulat si Harvey, hindi niya inaasahan si Mandy na mahuhuli siya, kung kaya naman, nagmadali siyang nilipat ang tingin sa ibang direksyon. At saka, ngayong gabi ang family dinner, magpakabait ka lang, huwag mo akong ipahiya. Sige, alam ko naman. Pumasok si Harvey sa kotse, nakarinig siya ng sigaw mula sa kanyang likuran bago pa niya malagay ang kanyang seatbelt. Harvey, nakasuot ka ng punit-punit na damit para sa family dinner. Bakit ka amoy hot pot? Huwag mong sabihin na nakuha mo ang mga damit na ito mula sa basurahan. Ang mukha ng kanyang mother-in-law si Lillian ay lalong nagiging mayabang, mas lalo niyang tinitingnan ang kanyang live-in son-in-law, mas lalo niyang kinaayawan ito. Nakasuot si Lillian ng mixing evening gown, ipinapakita ang kanyang balingkinitang mga binti. Siya ay mature at sexy, elegante at disente, mapagbigay at nakakaakit. Ang pag-aayos ni Harvey ay sobrang pangit kumpara sa kanya. Gayunpaman, ayaw makipagtalo ni Harvey sa kanya. Ngumiti lang siya at nanahimik. Si Lillian ay nanginginig sa galit at sinabi, tanga ka ba o bingi? Para kang basura, paano na lang nagawang pakasalan ka ng anak ko? Ito'y kamalasan sa pamilyang Zimmer. Mother, huwag ka nang magalit. Masisira ang make-up mo. Si Mandy na nag-drive ay huminga ng malalim at sinabi, okay lang yan okay. Wala siyang masabi sa itsura ni Harvey, paanong hindi ako magagalit? Naiinggit akong tingnan ang son-in-law ko. Tinuro ni Lillian si Harvey, sinasabi ko sa'yo, huwag mong iisipin na ayos lang kung hindi ka magsasalita. Kukuha ka ng divorce certificate kasama ang asawa mo bukas ng umaga, ito ang iyong kabayaran, naiintindihan mo. Naglabas ng isang $100 bill si Lillian mula sa kanyang handbag at itinapon ito sa mukha ni Harvey. Nakaupo si Harvey doon, hindi kumikilos na parabang hindi niya ito naiintindihan. Kahit na naaawa si Mandy sa kanya, galit pa din siya nang makita niya ang walang pakialam na pag-uugali ni Harvey, kung kaya niya lang maging mas matalino, hindi siya mahihiya ng ganito. Pinigilan ni Mandy ang kanyang kagustuhan na pababain si Harvey ng kotse. Sa gate ng Zimmer Villa, ilang dosenang kotse ang nakaparada doon, ang lahat sa mga ito ay kilalang luxury cars. Ang hall ay puno na ng mga tao pagdating nila. Ang nakababatang kapatid ni Mandy si Cynthia ay dumating na din. Subalit, nakasuot siya ng kanyang school uniform ngayon. Magiging huli na kung magpapalit pa siya pagkatapos ng kanyang klase. Gayunpaman, ang school uniform ay naglalabas ng kanyang natatanging aura ng kabataan. Ang magkapatid ng family Zimmer ay ang pinakamaganda sa lahat. Si Cynthia ay siguradong magiging maganda pagtanda niya, umupo sila at ang ibang mga miyembro ng pamilya ay lumapit para mangamusta. Sa panahong ito, si Harvey ay parang isang invisible man. Walang sino man ang tumingin sa kanya o bumati man lang, ngunit sa katunayan ay wala siyang paki. Ang kanyang katayuan sa family Zimmer ay ganun naman talaga. Nandito siya ngayong gabi para makisali sa saya, kung kaya, mas makakabuti na kumain ng marami kaysa sa kung ano pa mang kabulastugan ng mga ito. Subalit, mayroon pa ding mga ipal ang gusto siyang punahin at pahirapan sa mga oras na ito. Si Cynthia ay umupo sa kanyang tabi at mayabang na sinabi, "Loser, alam mo ba, simula bukas, kailangan mong umalis sa pamilyang Zimmer." Kabanata 13. Ha! Napahinto si Harvey ng sandali at nakalimutang lunukin ang steak sa kanyang bibig. Bakit hindi niya alam kung ano ang mangyayari? Si Cynthia ay mas nandiri nang makita niya na kumakain ng malakas si Harvey. Mayabang niyang sinabi, "Harvey, hindi ako takot na sabihin sa'yo, si Brother Don ay opisyal na nag-propose ng pagpapakasal sa Zimmer family. Magpapadala siya ng dowries ngayong gabi. Kung may isip ka, wala kang gagawin, kung wala naman." Inirapan siya ni Cynthia nang sinabi niya ito, kahit na ang Zimmer family ay nagpapatakbo ng legal na negosyo, mayroon pa rin silang ilang mga bodyguard, kung ang taong ito ay gustong gumawa ng gulo, siguradong patutumbahin nila siya.
Kung gayon, lahat kayo, manatili kayong tahimik, may sasabihin ang senior. Nasa pinakamataas na posisyon, si Senior Zimmer ay inunat ang kanyang kamay at kumatok sa lamesa. Inaasahan niya at sinabi, narinig niyo na siguro ang balita, tama. Hindi ako sigurado kung bakit, ngunit ang presidente ng York Enterprise ay biglang nagbago. Ang bagong presidente ay tinihil lahat ng mga investment nito dati. Karagdagang $5 bilyong ang naidagdag para mag-invest. Hindi ko alam kung gaano kamisteryoso ang bagong presidenteng yon. Ngunit ang kanyang paglitaw ay isang malaking oportunidad para sa lahat ng Niemhee. Sinasabi ko sa inyong lahat, isa tayo sa makikinabang dito kung makakadikit tayo sa bagong presidenteng iyon. Gets nyo ba ang ibig kong sabihin? Tahimik lang ang lahat na nakikinig kay Senior Zimmer. Ngunit nang maupo ang bagong presidente ay marami siyang binago dito, at maraming negosyo at pamilya sa Niemhee ang naapektuhan nito. Subalit ang bagong presidente ay matalino at maabilidad kaya isinapubliko niya na mayroong malaking pagbabagong magaganap sa buong Niemhee. Ang Zimmer family ay kinukonsidera bilang mayamang pamilya sa Niemhee ng ilang taon na, ngunit tanungin natin ang ating sarili, tayo ay second class. Kung gusto nating magkaroon ng mas malaking impluensya sa Niemhee at gusto na mas umunlad pa, kulang pa kung ano meron tayo ngayon. Kung tayo ang Zimmer family ay gusto maging first class na pamilya, at maging top class na pamilya na may impluensya sa Southlight sa hinaharap, kung gayon hindi dapat natin palagpasin ang oportunidad na ito. Hanggat magagawa nating makipagtulungan sa York Enterprise, hanggat magagawa nating magkasundo ang presidente, hanggang sa mag-aparte tayo sa $5 bilyong. Kung gayon, magagawa natin kung ano ang gusto natin sa Niemhee. Ang mga miyembro ng Zimmer family ay nagkatinginan sa isa't isa sa katahimikan matapos na magsalita si Senior Zimmer. Pakikipagtulungan sa York Enterprise, makasundo ang bagong presidente. Alam ng lahat na isa itong pagkakataon, paano na lang ang Zimmer family? Sino sa buong Niemhee ang ayaw makipagtulungan sa York Enterprise? Sino ang ayaw makilala ang bagong presidente? Subalit, ang York Enterprise ay sinusuportahan ng mga York sa Southlight. Siguradong titingnan nila pababa ang isang second class na pamilya tulad ng Zimmer family. Ang Zimmer family ay gustong kuhanin ang pagkakataon na ito para umunlad, subalit, mukhang nangangarap lang sila dahil ang posibilidad na ito ay masyadong mababa. Ang mukha ni Senior Zimmer ay nandilim nang nakita niyang walang tumutugon. Nalulungkot niyang sinabi, bakit? Ang ingay ninyong lahat nang kinukuha ninyo ang bonus niyo, ngayon na kailangan ninyong kumilos, lahat kayo'y umaatres na parang mga duwag. Ang pinakamatandang lalaki sa Zimmer family, ito ay tito ni Mandy, si Sean Zimmer, ay kumatok sa lamesa at sinabi, Father, ang sinabi mo ay maganda, ngunit ang problema ay hindi pa tayo nagtagumpay na makuha ang mga investment ng York Enterprise sa madaming taon na lumipas. Dagdag pa dito, nagbago pa sila ng presidente ngayon, paano na lang magiging madali ang mga bagay na ito? Tiningnan siya ni Senior Zimmer at mayabang na sinabi, kung madali lang ang mga bagay, nilutas ko na ito nang walang isang tawag. Ganggang ka talaga. Galit na singhal ni Senior Zimmer sa panganay niyang anak na lalaki. Kailangan ko pa ba, kayong kausapin lahat? Ang mga mata ni Zack ay biglang kuminang, tumayo siya at sinabi, Lolo, baka alam ni Don kung sino ang bagong presidente, total ay nagtatrabaho siya doon, siguradong makakatulong siya na makuha natin ang investment na ito. Hindi ba't nag-propose siya ng kasal kay Mandy? Magiging pamilya tayo hanggat pakakasalan siya ni Mandy, gayunpaman hindi natin makukuha ng buo ang $5 milyon, maari pa din tayong makakuha ng ilang daang milyon, kung makukuha natin ito hindi ba't uunlad tayo? Don Zander. Medyo napaisip si Senior Zimmer at natuwa siya ng tuluyan kay Don, tumingin siya kay Mandy at sinabi sa hindi matatanggihang tono. Mandy, si Don ay matagal nang nagmamahal sa'yo, dagdag pa dito, kami ang Zimmer family ay kailangan ng tulong mo, pakasalan mo siya. Si Mandy ay nabigla at hindi alam kung ano ang sasabihin, kung gayon, pinipilit niya ba siyang makipag-divorce. Ngunit, ang iba pang miyembro ng pamilyang Zimmer ay nakapagsalita bago pa siya may masabing iba si Mandy. Mandy, kailangan namin ng investment na ito. Oo, kung wala ang investment na ito, baka malugi tayo. Magandang pagkakataon nito para itapon na ang iyong walang kwentang asawa, kailangan mong sunggaban ito. Makakapagpasok ito ng investment sa ating angkan, ang Zimmer family, magkakaroon ka din ng mayaman at gwapong asawa, walang masabi si Mandy.
Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Zimmer family ay tumayo isa-isa, sinusubukang hikayatin si Mandy. Sa kanilang opinyon, ito ang pinakamagandang paraan para makakuha ng investment. Narinig nila na si Don ay medyo kilala sa York Enterprise. Kung siya ay makikipagtulungan sa Zimmer family, magiging perpekto na ito. Gamit ang perang ito, ang buong family Zimmer ay magagawang umangat sa susunod na label. Tumayo si Lillian at sinabi, "Father, anong pagkakataon nga naman? Tinawagan ako ni Don kahapon at sinabi niya na gusto niyang pumunta at may gusto siyang sasabihin. Inimbitahan ko siya ngayon sa dinner na ito." Talaga, si Senior Zimmer ay napatayo sa katuwaan, "Dalhin mo siya dito." Si Lillian ay natuwa na makita ang ekspresyon ni Senior Zimmer, mukhang wala siyang nagawang mali. Ang kanyang anak ay sa wakas may iwan na ang walang kwenta nitong asawa, matatamasa na din niya ang kayamanan at karangalan, salamat sa Diyos. Biglaan, nagdilim ang mga ilaw sa hall, ang ilaw malapit sa may pintuan ay sumandi at isang makisig na tao ang pumasok. Kabanata 14. Nakatingin ang lahat doon, at nakita nila si Don na nakasuot ng magandang damit at ang kanyang buhok ay nakasuklay papunta sa likod. Mukha siyang gwapo at matalino. Mayroon siyang hawak na regalo sa kanyang kamay at naglalakad siya papasok ng nakangiti. Salubungin natin si Mr. Xander ng masigabong palakpakan. Sumigaw ang isang batang lalaki, iba't ibang klase ng pagsisigaw ang biglaang naririnig. Kapansin-pansin na ang isang batang talentadong lalaki tulad ni Don ay mas kikilalanan at sasalubungin ng mga Zimmer family kumpara kay Harvey. Ang importante pa, maari niyang tulungan ang Zimmer family. Sa sandaling ito, ang buong Zimmer family ay nakatingin kay Don na para bang siya ang Diyos ng yaman. Nakangiti si Don at kumaway sa mga tao sa paligid niya. Mukha siyang bituin na naglalakad sa red carpet at mukhang taong mataas ang lipad. "Senior Zimmer, pasensya na sa pag-abala sa iyo. Nagpunta ako dito nang hindi iniimbita. Subalit, diretso akong tao, kaya, magsasalita ako kung mayroon akong gustong sabihin." Si Don ay ambisyosong nakangiti. Malakas niyang sinabi, "Nagustuhan ko si Mandy sa unang beses ko siyang makita, ngunit sa kasamaang palad, naikasal siya sa isang walang kwentang tao na si Harvey. Tinuturing ko ang kasal na ito bilang biro ng 3 taon. Ngunit gaano kasakit na ba ang naranasan ni Mandy? Mahal ko si Mandy, ayokong makita siya na magtiis sa ganitong paghihirap, kung kaya, nandito ako ngayon para sabihin ito sa harap ng buong Zimmer family." Huminga ng malalim si Don. "Gusto kong pakasalan si Mandy, gusto ko siyang mapasaya." Nabigla niya ang buong kwarto. Si Don Xander ay sobrang tapat na tao, wala siyang binigay na respeto kay Harvey. Si Harvey ay nandito din ngayon. Subalit, pag-isipan mo itong maigi, si Harvey, ang live-in son-in-law ay walang kwenta naman, bakit pa ba rerespetuhin ni Don ang tulad niya? Hindi siya takot na bastyusin siya. Siguradong sobrang pikan na si Harvey ngayon, sobrang malas naman talaga niya. Iniisip ko si Mandy nitong mga nakaraang taon. Patuloy pa ni Don, kaya kung isakripisyo ang lahat para sa kanya, nagdala ako ng aking pinaghirapan sa ilang taon ngayon. Mabagal na binuksan ni Don ang regalo habang nagsasalita. Mayroong check na nasa loob nito at ang numerong nakasulat dito ay nakakagulat. Ito ay cash check ng 10 milyong dolyar. Kung handa si Mandy na pakasalan ako ngayon, ito na ang aking regalo para sa kanya. Malakas na sinabi ni Don, kahit na ang aking pag-aari na lagpas pa sa $1,000,000 ang halaga ay maaaring ilagay sa ilalim ng pangalan ni Mandy. Ano? Ang lahat ay nabigla, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang mga tao sa Zimmer family ay kinuha ang check at iniabot kay Senior Zimmer. Sa sandaling ito ang lahat ng mga mata nila ay kuminang sa pagkabigla. Ang 10 milyon ay siguradong hindi malaking bagay para kay Senior Zimmer. Pero matalino ang matandang ito dahil sa nagtatrabaho si Don sa kumpanya ng York Enterprise ay magagamit nila ito para umaangat ang kanilang pamilya. Kahit na second-class family sa Nehemhi ang Zimmer family, ang mga asset nito ay higit pa sa $1,000,000,000. Subalit si Don ay nagawang makapaglabas ng 10 milyon cash. Para na sa kahit sinong kilalang pamilya, karamihan ng kapital ng pamilya ay mga fixed asset. Kulang sila sa liquidity o masyadong mababa ang kanilang impluensya sa lipunan. Kunin na natin ang Zimmer family kung halimbawa, maganda na magkaroon ng ilang milyon sa kanilang miyembro. Kung ang Zimmer family ay makakakuha ng cash mula kay Don, maaari nilang maangat ang label ng kanilang negosyo, samantala,
Ang tingin ng lahat ay napunta kay Mandy, ilan sa mga babae ay umaasa na sana sila ang nasa posisyon ni Mandy ngayon. Sobrang romantiko nito, 10 milyong dowry, isang bagay ang pera, ngunit ang pinaka-importanteng bagay ay magkaroon ng puso. Oo, ang klase ng pagmamahal na ito ay nakakainggit. Bakit walang sinuman ang ganito ang nagtuturing sa akin? Madaming tao ang pinag-uusapan ang tungkol dito, naiinggit ang mga lalaki, naiinggit ang mga babae, lalo na para sa mga babae, nababaliw sila kay Don, si Lillian at Cynthia ay nakatingin kay Don ng masaya. Kung sa bagay, talentado siya at gwapong lalaki, ilang libong beses siya na mas mahusay kay Harvey. Nagpatuloy si Don. Mandy, nakatanggap ka ba ng Prague Roses na may Heart of Prague na kasama kahapon? Iyan ay regalo mula sa akin. Si Don ay puno ng pride pagdating dito, ang spy sa kumpanya ni Mandy ay ipinaalam sa kanya ang tungkol dito kahapon, nagpanggap siya bilang nagpadala matapos niyang makumpirma niya ang taong nagbigay ng regalo ay hindi ipinaalam ang kanyang pagkatao, maniniwala ang lahat sa kanyang sinasabi. Ano, ang Heart of Prague? Ang maalamat na Heart of Prague. Ito ba ang siyang sinusuot ni Mandy ngayon? Masasabi na mayroong isang ganito lang sa isang mundo. Ito ay napakahalaga. Ngunit hindi ibinibenta, hindi ito mabibili ng pera. Mr. Xander, nakakabilib ka. Ito. Madaming babae ang napahanga nang mapunta ang tingin nila kay Mandy. Ang Heart of Prague, ang maalamat na alahas. Ito ay magkasamang dinisenyo ng mga kilalang maestro ng magsining, ito ay kilala bilang isang kayamanan ng Prague, hindi nila inaakala na lilito ito dito ngayon. Biglang tumayo si Harvey, sa sandaling ito, galit na siya. Masyadong walang hiya itong si Don. Siya ang nagregalo ng Heart of Prague sa kanyang asawa, ang lakas ng loob niya na magsinungaling na ito ay kanyang regalo. Lalo pang nainas si Harvey nang ang lahat ay bumilib sa kanya at naniwala na siya talaga ang nagbigay at nagpadala ng mga rosas kay Mandy. Habang patuloy si Don sa pagyayabang sa pamilyang Zimmer, si Harvey naman ay tahimik lang itong nagmamasid kay Don, may naiisip na siyang paraan para gantihan ito sa kanyang kapangahasan. Tatawagan niya ang kanyang secretary sa York Enterprise, dahil ako na ang lihim na nagmamay-ari ng kumpanya ang York Enterprise, alam ko na ang gagawin ko sa iyo, hambog. Kabanata 15. Noong una kakaiba ang pakiramdam ni Mandy sa loob niya nang makaramdam siya ng init sa kanyang puso sa sandaling ito. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang naranasan sa kanyang puso. May pakiramdam siya na ang mga rosas na ipinadala kahapon ay galing kay Don. Tutal ay inamin na ni Don ito ngayon, tama nga talaga siya tungkol sa bagay na ito. Hindi niya inaakala na si Don ay talagang gagawin ang sinabi niya. Nagsalita lang siya tungkol sa mga Prague Rose kahapon ng umaga. Kung gayon, ang mga rosas ay ipinadala sa kanya sa hapon at kasama ang Heart of Prague sa loob nito. Ang bagay na ito ay hindi madaling mahanap, kung kaya ay pinagplanuhan na niya ito ng matagal na panahon. Tama ba? Kahit alam ni Mandy na hindi siya pwedeng tumanggap sa pagpapakasal na ito. Dahil sa kasal na siyang babae, naantig pa din siya at nahihiya. Hoy, nakita niyo ba yon? Sobrang nakakatawa yung ekspresyon ni Harvey. Nagulat siya, ha ha ha. Samantala, si Zack ay tumayo, tinuro ang direksyon kung nasaan si Harvey at tumawa. Maraming tao ang nakakita sa ekspresyon ni Harvey at kinantsawan siya pagkatapos marinig ang mga salita ni Zack. Totoo, ang mukha ni Harvey ay nagdidilim sa mga sandaling ito, hindi dahil sa kung ano paman. Ngunit dahil sa sobrang walang hiya si Don, nagpanggap siya na nagpadala at kinuha ang pinaghirapan niya, hindi ba siya nahihiya na mahuli? Mr. Xander, tingnan mo ang ekspresyon ng ating live-in son-in-law, hindi ba't mukhang gusto kanyang sapakin? Pagpapatuloy ni Zack, may lakas ba siya ng loob? Isa siyang duwag, sa tingin ko hindi siya maglalakas loob na sapakin ka Mr. Xander, tama ba? Ha ha ha. Wala siyang panama sa iyo Mr. Xander, kung maglakas loob siyang gawin ito, gugulpihin niya ito hanggang sa mamatay siya. Bakit? Wala ka bang lakas ng loob magsalita? Natatakot ka ba? Tumawa si Zack. Harvey, isa ka talagang talunan, andito siya para sa asawa mo ngayong gabi at wala ka man lang masabi ni kahit isang salita tungkol dito, isa ka talagang malaking kapalpakan. Ha ha ha, ang lahat ng nasa paligid ay lalong tumawa ng malakas nang matapos siyang magsalita. Nandilim ang mukha ni Mandy, siya pa din ay asawa ni Harvey sa pangalan lamang. Kung si Harvey ay pinapahiya, kung gayon siya din ay nakakaramdam ng pagkapahiya tulad din ni Harvey. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari,
Hindi na sana niya isinama ang kanyang asawa si Harvey. Si Miss Lillian na nasa tabi lang ay mayabang na nakatingin kay Harvey. Bakit? Gusto mo pa din bang magalit? Kung maglalakas loob kang manggulo ngayong gabi, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa'yo. Harvey, bakit ka ba natatakot sa iyong mother-in-law? Wala ka bang lakas ng loob na magsabi ng kung ano? Sige na, magsalita ka, ano ang opinyon mo sa pag-aalok ng kasal ni Mr. Xander kay Mandy? Sumazang-ayon ka ba o tutut? Sige na, sabihin mo ang nasa isipan mo. Ayaw na pakawalan ni Zack si Harvey, gusto niya na paglaruan siya at pahiyain siya, talagang natutuwa si Zack dito. Nakatingin si Harvey kay Zack matapos marinig ang kanyang mga sinabi, mabagal niyang sinabi, okay, kung gusto mo na sabihin ko ito, sasabihin ko, pag-usapan natin ang ibang bagay mamaya. Ngunit alam niyo ba na ang katotohanan ay ako ang siyang nagpadala ng mga bulaklak mula Prague sa aking mahal na asawa si Mandy, at gusto kong malaman ninyo lahat na ayaw kong kahit sino ang mag-angkin dito. Ang buong villa ay natahimik sa sandaling ito. Madaming tao ang nakatitig kay Harvey sa pagdududa na para bang nakasalubong sila ng multong bakla. Ha ha ha, may taong nagsimulang tumawa matapos ang ilang sandali, at sumunod na ang lahat sa pagtawa pagkatapos. Ha ha ha, ang batang ito ay sobrang nakakatawa. Sabi niya na siya ang bumili ng Heart of Prague, alam ba niya kung magkano ang bagay na yon? Madaming tao ang nagsasabi ng tanga siya, ngunit hindi ko ito paniniwalaan. Ngayon, naniniwala na ako, ang batang ito ay baka sinipa sa ulo ng isang kalabaw. Oh my gosh, sobrang walang hiya. Ang lakas ng loob mo na sabihin na ikaw yun pero si Mr. Xander ang nagpadala nito. Sa kalagitnaan ng lahat, tanging ang mga mata lang ni Don ang nanginig. Subalit, mabilis siyang kumilos at kaagad nang umiti ng pabiro, hinamples ni Zack ang lamesa. Tumatawa habang kumikilos ng paatras at paarap, tumatawa siya habang tinuturo si Harvey. Harvey, ang galing mong magpanggap, sabihin mo sa akin, sobrang irita ka ba kay Don na hindi na ba gumagana ang iyong utak? Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa'yo? Kaya, kahit na kung ako ay medyo maniniwala sa'yo, kung gayon sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang mga ito? Inutusan ko ang isang tao na bilhin niya ito, kalmadong sinabi ni Harvey. Tinanong niya sa mga York kung pwede nilang ipadala ang bagay na ito, kung kaya binili niya ito. Tinanong mo ang isang tao para bilhin niya ito. Pinipigilan ni Zack ang kanyang tawa tapos sinabi niya, sabihin mo sa akin, magkano ang ginastos mo? Libre lang iyan, may nagbigay nito sa akin dahil kailangan niya na tulungan ko siya na ayusin ang mga bagay-bagay. Kalmadong sabi ni Harvey, may humingi ng tulong sayo at ibinigay ito sayo. Kakakalma pa lang ni Zack at ngayon nagsisimula na naman siyang tumawa. Hahaha, ang lahat ng tao ay nagtatawanan na naman. Ang Harvey na ito ay nakakatawa. May humingi ng tulong sa kanya at binigay ito sa kanya. Hindi niya siguro tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Sino ang hihingi ng kanyang tulong sa kanyang mahinang itsura? Anong kaya niyang gawin? Sabihin mo sa akin, ano ang tulong na hiningi niya? Patuloy na sinabi ni Zack na may nangaasar na tingin. Gusto niya akong mag-invest. Sabi ni Harvey, gamit ang investment ng York Enterprise. Putik ano, nabuga ni Zack ang kanyang laway. Harvey, sa tingin mo ba masasali ka sa York Enterprise nang dahil sa ang apelyido mo ay York din? Gising ka na ba talaga? Si Don na kanina pa nanonood ay tumingin na kay Harvey sa sandaling ito, na may nangungut siyang ekspresyon sa kanyang mukha. Talunan, sinasabi mo bang kaya mo magdesisyon na gamitin ang pera ng kumpanya namin? Dapat pag-isipan mo kung ano ang mga sasabihin mo, ang lakas ng loob mo na magpanggap na kabilang ka sa kumpanya namin ng York Enterprise. Pasigaw na sabi ni Don, na pag-isipan mo na ba ang resulta ng mga ginagawa mo? Resulta ng gagawin ko, Don, isa ka lang middle level na empleyado. Nanloloko at nambobola ka din gamit ang pangalan ng York Enterprise. Naisip mo na ba ang resulta ng ginagawa mo? Mayabang na buwelte ni Harvey kay Don, inirapan siya ni Don, talunan ka talaga. Para kang palakang bukid sa gitna ng palayan at wala kang alam. Hindi mo maiintindihan ang aking posisyon sa kumpanya. Ako ang project manager ng York Enterprise, kahit papaano 1/3 ng $5 bilyong ang dadaan muna sa akin bago magpatuloy ang investment, kuha mo ba ang ibig kong ipabatid sa iyo talunan? Sobrang galit si Don.
Ibig sabihin nito na ako ang siyang nagdedesisyon sa pagtaas at pagbagsak ng karamihan sa mga pamilya at negosyo sa Nimhi. Humahangang nakatingin si Zack kay Don, itinuro niya si Harvey at pinagalitan ito. Harvey, ang lakas ng loob mong magsalita nang wala kang nalalaman. Pinapahiya at sinisiraan mo ang Zimmer family. Si Mr. Zander ay elite ng York Enterprise, paano mo nalang pagdududahan ang kanyang katayuan sa kumpanya? Harvey, inaabisuhan kita na humingi ng tawad kay Mr. Zander, kung hindi, ikaw ay malalagay sa malaking problema mamaya. Mr. Zander, huwag mo na lang siyang pansinin masyado, hindi niya alam at naiintindihan kung gaano karangal ang pagkatao mo. Dahil andito ka, madali na para sa Zimmer family na makakuha ng ilan sa mga project funds. Nanatiling tahimik si Harvey, hindi mapigilan ni Harvey ang mangutya habang nakikita ang mga nakakadiring mukha ng mga tao ang Zimmer family. Tumingin siya kay Don at sinabi, narinig ko na ang $5 bilyong ay hawak ng buo ng bagong presidente ng York Enterprise, kaya ba ng isang middle-level na empleyadong tulad mo, ang makialam sa bagay na ito? Nainis si Don, nagpapanggap ka ba na nakakaalam ng mga panloob na usapin ng aming kumpanya? Ako ang kanang kamay ng bagong presidente, na sa akin ang buong tiwala niya. Ngunit, hindi pa nakikita ni Don ang bagong presidente ng York Enterprise, subalit, hindi ito pumihil sa kanya para umarte sa harap ng Zimmer family, dahil alam niya na wala silang lakas ng loob na pagdudahan ng kanyang sinasabi. Malakas na tumawa si Harvey. Pinagkakatiwalaan ka ba ng bagong presidente? Don, sobrang galing mong magsinungaling. Napahinto si Don, kahit ang Zimmer family ay hindi maglalakas loob na questionin ang kanyang sinasabi, bakit ba ang live-in son-in-law ay mukhang alam ang lahat? Tiningnan niya ng maigi si Harvey ng ilang beses, kinumpirma niya na si Harvey na walang alam tungkol sa kanyang bagong presidente, mayabang niyang sinabi, kung gayon, sinasabi mo ba na kilala mo ang aming bagong presidente? Kahit na si Senior Zimmer ay hindi maglalakas loob na sabihin ang ganyang mga salita, sino ang nagbigay ng tapang para sabihin mo yan? Mr. Zander, huwag mo na siyang pansinin, masyado siyang walang hiya at hindi niya alam kung saan siya lulugar. Nababaliw na siya, hindi mo na siya kailangang pang pagtuunan ng pansin. Well, tingnan mo ang ekspresyon niya. Akala niya mukha na siyang magaling. Tama na iyan. Sumimangot si Senior Zimmer kaunti, mayabang na tumingin kay Harvey. Harvey, wala kang karapatang magsalita dito. Sa tingin mo ba mahusay ka? Umalis ka na dito. Oo, umalis ka dito. Huwag ka nang magkalat pa dito. Sinisira mo ang imahe at reputasyon ng Zimmer family. Umiti si Don, kinumpas niya ang kanyang kamay para patigilan ang lahat, tapos sinabi niya, talunan, hindi kita aapihin ngayon, pagbibigyan kita. Hanggat masasabi mo kung sino ang presidente ng aming kumpanya, ako ang hihingi ng tawad sayo. Ngunit kung hindi mo masasabi, gagapang kang palabas ng pintuan ngayon. Naisip na ni Don na gumagapang si Harvey palabas ng gate matapos niyang sabihin ito. Ang bagong presidente ay kakakuha lang sa kumpanya ngayon at siya ay napaka-misteryoso. Hindi niya din alam ang pangalan ng bagong presidente. Paano na lang malalaman ito ni Harvey? Mr. Zander, sobrang bait mo naman, handa kang bigyan siya ng pagkakataon. Maraming salamat sa pagpapakita mo ng kaunting respeto sa Zimmer family. Harvey, huwag ka nang maging walang hiya, dolian mo at humingi ka na ng tawad kay Mr. Zander. Harvey, sino ka ba sa tingin mo? Tumayo si Lillian, tinuro siya at sinabi, sino ang nagbigay ng karapatan sa iyo na gawin ang kung ano na gusto mo dito? Sa tingin mo ba ay napakahusay mo na? Ang lakas ng loob mo na magturo dito. Umalis ka na ngayon. Ha ha ha. Ang lahat ng mga tao sa paligid ay tumatawa, kahit ang kanyang mother-in-law ay tumangging bigyan siya ng respeto. Mas mabuti kung mamatay na lang ang live-in son-in-law na ito. Kung ito ay dati, siguradong masunuring humingi na ng tawad si Harvey. Subalit, sa sandaling ito, ang gilid ng bibig ni Harvey ay napangiti, mayabang na nakatingin siya kay Lillian. Akala ni Mandy na kakaiba ito, matagal na niyang kasama si Harvey ng 3 taon, matagal na siyang mahina, hindi niya inaakala na hindi niya makikilala si Harvey sa sandaling ito. Tumayo si Harvey at tumingin sa paligid, hindi na niya matiis ang mga pangit na itsurang iyon, huminga siya ng malalim at mayabang na sinabi, hindi ba't gusto niyong malaman kung sino ang bagong presidente ng York Enterprise? Sige, sasabihin ko sa inyo ngayon.